So yan papansin nyo, yung mukha ni Senator Marcoleta, bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Billionaire News Channel. Look, tignan, the mugshots of Senator Rodante Marcoleta, former Anak Kalusugan Representative Mike Defensor, and businessman Joseph Espiritu, after undergoing the mandatory booking process at PNP CIDG headquarters at Camp Crame. The three were ordered arrested on Monday by the Sandigan Bayan for plunder over Marcoleta's supposed failure to declare 75 million in campaign donations he received from the three accused. So yan papansin nyo, yung mukha ni Senator Marcoleta, maliwalas, may ngiti. Yan nakangiti. Talagang napaghandaan niya na yung sarili niya, na alam niya, hindi niya, excuse me, hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Napakaganda yung aura. Wow. Palaban. Basa tayo sa mga comments. Carlos Kita. Kilala ko ito. Retired general ito. Senior ko. Dati kong brigade commander. Marcos Jr. et al. Hahatulan kayo ng Diyos at taong bayan. May Sampang, Cheese at Joel naman. Para mas masaya. Mukhang malungkot yung tatlo ito, si Gia. 75 million versus 1 trillion. Wala tayong magawa They are in power. Kaya kahit trillions yung nawawala, okay lang yun dahil magkakampi sila. Serex Geno, ang bilis ng Sandigan Bayan kumilos ngayon. Parang wala nang backlogs. Iba talaga. Yes, nakakapagtaka Ang bilis. Super bilis. After mga 2 or 3 days lang mula nung isinampa, may warrant of arrest na. Sige lang. Okay, so ano pa? Ito, temporary lang ito na setback. Hindi lahat ng nakukulong, hindi lahat ng may mugshot automatic ng masama or trial pa lang ito. Ang korte nakakita lang ng probable cause. Okay? Ang labanan doon na sa trial. Narinig ko kanina si Attorney Vic Rodriguez sa kanyang Facebook Live. This is a no case of plunder. Wala talagang plunder ito. Maalala ko si Attorney Vic, mayroon akong kaibigan na sinampahan din ng kaso. At ang abogado niya is dito sa law firm ni Attorney Vic. Nung nag-usap-usap kami, sabi niya, walang case talaga ito. Sabi niya, kahit aabutin pa tayo sa Supreme Court, ipaglalaban namin itong kaso na ito. Tapos ang maganda, ang law firm na Attorney Vic nagbigay ng pro bono. Libre ang serbisyo nila doon sa kaso na ipinaglaban nila, kaso ng ating kaibigan. At totoo nga. Pagdating na sa trial, kalahati pa lang ng trial. Kasi ang trial, first part is defense. Mag-present ng kanilang mga evidences. Second part, ang una pala, prosecution. Yung nag-akusa, mag-present. First part. Second part, defense. Mag-present din ng mga ebidensya at testigo nila. Sa kaso ng kaibigan ko, na at the start, sinabi na ni Attorney Vic na no case ito. Walang kasalanan ang inakusahan. So, nung nagkaroon na ng trial, first phase pa lang, wala na. Ang hina yung ebidensya. Kaya ang abogado, nag-file kaagad ng demurrer to evidence. Tinanggap ng piskal yung demurrer to evidence. Ang demurrer to evidence, ibig sabihin yan, mahina ang
ang ebidensya ng prosecution. Na-dismiss kaagad yung kaso. So yung trial hindi na kumpleto, kalahati lang. Kaya believe ako dito kay Attorney Vic. Nung sinabi niya na walang kaso ito, pananakot lang itong kaso na ito. So, hearing Attorney Vic na nagsasabi ngayon na walang kasong plunder laban kay Senator Marcoleta at kay Mike Defensor, naniniwala ko. Kaya, huwag po tayong madismaya mga kaibigan, temporary setback lang ito. Ipakita natin ang ating suporta sa mga nakakulong ngayon, Marcoleta, Defensor at Jinggoy. Pagdasal natin sila. Darating ang panahon, madidismiss itong mga kaso na ito kasi naniniwala ko, pagdating na sa korte meron pa ring hustisya. Ang problema lang, dito sa ombudsman, naniniwala ako sa paratang ng iglesia na meron ng selective justice na ginagawa ng ombudsman. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.